paano i-unregistered ang ating mga GCash account sa cellphone na nasira na po or hindi na po ma-open. So yan po mga lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So marami po ang nagtatanong, so marami po ang nagre-request na gawan po natin ng tutorial kung paano po i-unregistered yung GCash account kung nasira na po ito or halimbawa po nawala yung cellphone, hindi na po nila ma-open yung mga cellphone nila. Hindi po nila may login yung mga GCash account nila kasi nga po nakarehistro doon yung GCash. So di ba po sa GCash bagong update ni GCash. So once po na naka-registered yung ating mga GCash account and then gusto natin ilipat doon sa ibang cellphone, kailangan po natin i-unregistered. So marami po ang may issue na nawala, nasira, hindi nila ma-open, so hindi nila ma-unregistered. So yan po mga lodis ang ituturo ko sa inyo. So ipalo nyo lang po itong tutorial na gagawin ko mga lodis, okay? Una po, i-open nyo lang ang inyong mga GCash apps. Pagdating po dito sa inyong mga GCash apps, okay lang naman po kung may nakalagin dyan or wala pong problema yan. Ang gagawin nyo lang po ay hanapin nyo lang ang help center or help button. So kung nakalagin po or may iba pong nakalagin dyan na GCash account, pwede nyo pong i-log out yan and then lalabas po yung help center. Kung ayaw nyo naman pong i-log out, wala pong problema, hanapin nyo po ang help button. So dito po sa akin ay help center. So, i-click nyo lang po yan. And then, mapupunta po kayo dito sa Help Center page ng GCash. So, dito po, sa type a keyword to find articles. So, i-type po natin ito mga lodis. Unregistered phone. Yan po. And then, lalabas po ito mga lodis. So, dito po, hanapin lang po natin ito mga lodis. Hanapin po natin ito dito, ang article na to. Ito po. Ayan. My phone got damaged or broken. I can't access GCash. So, yan po. So, ang gawin nyo po, i-click nyo po yan. And then, mapupunta po tayo dito sa account security. So, dito po, scroll up lang po natin. Ayan, dito po, ayan. If your GCash phone is damaged and you need to log into a new phone, please click here. So, ayan po, i-click po natin yan mga lodis. So, sabi po dito ni GCash, kailangan po natin mag-provide ng valid ID and then selfie with your ID. Kailangan po naka-ready po yan mga lodis. Once po na sinabit natin yung request na to, concern na to mga lodis, bi-verify po yan sa loob po ng 24 hours. Kailangan po naka-ready yung inyong mga ID. Mag-selfie po kayo. Dapat po malinaw po mga lodis. Dapat yung mukha nyo po, wala pong sunglass, wala pong naka-cover dyan sa inyong mga mukha ha. Kung may hijab naman po, okay lang naman po yung mga lodis. Basta labas po yung mukha nyo. So kung wag po kayo mag-face mask, wag kayo mag-sombrero, wag kayo mag-salamin. Dapat po malinaw. And then dapat po wag masyadong madilim, wag na po masyadong maliwanag. Dapat yung normal lights lang po mga lodis. Okay? And then, pagkuha po ng ID, dapat po malinaw, kita po yung mga information sa inyong mga ID. And then, dapat po may kita lahat ng angle or kanto po ng inyong mga ID. Huwag nyo po masyadong i-zoom. Huwag nyo naman po masyadong palayuan. And then, huwag nyo po masyadong palabuin. So, pag okay na po mga lodis, naintindihan nyo na po, i-click nyo po itong click here to ask for help. And then, lalabas na po ito mga lodis. So, dito po, kung mayroon po nakalagin na GCash account dyan sa inyong mga cellphone, lalabas po dyan yung information. So, i-delete nyo po yun, baguhan nyo po. Ang ilagay nyo po mga lodis, yung information ng inyong GCash account na kaya gusto nyo pong i-unregistered, okay? So, una po ang email address. So, pag naglalagay po tayo ng email address mga lodis, ang ilagay po natin yung nakarehistro or nakaregistered po dun sa ating mga GCash, okay? And then, GCash registered full name. Kung ano po yung nakasulat doon, nakalagay doon sa inyong GCash, ilagay nyo po dyan. Kung meron po kayong nilagay na middle name, ilagay nyo po dyan mga lodis. And then, select the country where you registered your GCash account. Halimbawa po mga lodis, yung GCash account nyo ay, ang gamit yung number ay ibang bansa po. Halimbawa po sa Korea or sa iba pong bansa. Piliin nyo po yun mga lodis. Yan, click nyo po yan dyan. Yan po, ganyan. So, halimbawa po, ang gamit nyo po ay Japan. Ayan. Kailangan po, Japan number po ang ilagay nyo dyan, okay? So, kung Pilipinas naman po, siyempre, Pilipinas po ang piliin nyo. And then, mobile number po, ito pong mobile number, ilalagay po natin dito mga lodis, yung GCash mobile number, ha? Huwag po tayo maglagay ng iba dyan. And then, select which statement is the most relevant to your case. So, click po natin to. And then, dito po, hanapin po natin ito. Ayan. I saw an error. Your account is already registered to other phone. So, yan po ang piliin natin mga lodis. So, ang iba naman po, hindi ganyan nakasulat. Pero, piliin na lang po natin yung most relevant na concern po natin dyan. So, ito po yung sa akin dito lumabas.
So, siyempre, kailangan po natin i-register yung phone natin na nasira po. Yan. And then, what best describe your situation? I-click po natin ito. So, dito po, may mga lalabas po yan. So, iba-iba po kang situation yan mga lodis. Depende po sa concern natin. So, dito, may registered phone got damaged. Ayan po, i-click natin yan. And then, dito po, lalabas po yung mga lodis, yung mga valid ID na pwede po nating isubmit para po ma-verify yung ating GCash. Kasi po, kailangan po yan para malaman ni GCash po na sa inyo po yun. So, i-click lang po natin ito. And then, kailangan po nating mag-selfie holding valid ID. And then dito po, please share what happened or add information about your concern. Sabihin nyo lang po dito kung ano po yung nangyari sa inyong cellphone, bakit po nasira, okay? Type po natin siya dito mga lodis. And then dito po, kailangan po natin dito i-add yung file. Halimbawa po, mayroon po kayo in-screenshot na yung pag nag-login po kayo ng GCash account, may lumalabas po na already registered to other phone. I-screenshot nyo po yun, and then yan po ang ilalagay niyo dito mga lodis, okay? So, yung concern nyo po. Yan. Pag once po na-click nyo yan, mapupunta po yan mga lodis sa inyong folder or sa inyong mga image, and then hanapin nyo po yun doon yung gusto nyo pong i-submit. Pag once po nalagay nyo na yung mga information dito, yan, dapat po tama po yan mga lodis. I-click nyo na po itong submit. Yan. So, ipaprocess po ito mga lodis, ang information na to within 48 hours. Mag-email naman po yan sa inyong mga lodis kung ano yung maging status ng inyong GCash. So, kung may mali po sa inyong information, hindi po yan mabiverify. So, make sure lang po na tama po yung mga information. And then, ipalo nyo na lang po yung mga step na ibibigay ni GCash kasi hindi po natin pwedeng i-report ito kasi ginagamit po natin itong GCash account. Basta po yung mga susunod na step, ibibigay naman niya ni GCash, ipalo nyo na lang po yun. Madali lang naman po yun, especially kung yung mga ibibigay nyo information ay tama po mga lodis. Okay? So, magbibigay po yan ng ticket number. Kung halimbawa po matatagalan pong kailangan i-verify yung inyong mga account, magbibigay po yan ng ticket number. Yung ticket number po yung ang gagamitin nyo. I-chat nyo, pumunta kayo kay Chat with Gigi, and then yun po yung gagamitin yung number para po i-update yung inyong mga concern. Okay mga lodis?